a blessed day, learners. Get ready and prepare yourselves as we embark on a journey to learn and enjoy this video. This time, we will discuss the influential thinkers in criminology, Beccaria, Bentham, and Lombroso. Stay safe, and God bless you always. This is the Teacher Lumabon YouTube channel. Commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. Psalm 37 verse 5. Cesare Beccaria, 1738 hanggang 1794. Cesare Bonzana, Marquis of Beccaria, was an Italian criminologist, jurist, philosopher, economist, and politician. He is widely considered one of the greatest thinkers of the Age of Enlightenment. Beccaria is well remembered for his treatise on Crimes and Punishments, 1764, which condemned torture and the death penalty and laid the foundation for modern criminal justice systems. Beccaria's book presented a coherent and comprehensive design for an enlightened criminal justice system. It contained almost all modern penal reforms and had a significant influence on subsequent changes in criminal legislation. The book was particularly influential in the reforms of the penal code in France, Russia, Prussia, and it even influenced the first 10 amendments to the US Constitution. Cesare Beccaria, 1738 hanggang 1794. Si Cesare Bonzana, Marquis ng Beccaria, ay isang Italyano na kriminologo, hukom, pilosopo, ekonomista, at politiko. Siya ay malawak na itinuturing na isa sa mga pinakadakilang palaisip ng edad ng Enlightenment. Si Beccaria ay mahusay na natatandaan para sa kanyang treatise na On Crimes and Punishments, 1764, na kinundena ang torture at ang parusang kamatayan at naglatag ng pundasyon para sa mga modernong sistema ng hustisyang kriminal. Ang aklat ni Beccaria ay nagpakita ng magkakaugnay at komprehensibong disenyo para sa isang maliwanag na sistema ng hustisyang kriminal. Naglalaman ito ng halos lahat ng modernong reforma sa penal at nagkaroon ng malaking impluwensya sa mga kasunod na pagbabago sa batas na kriminal. Ang aklat ay partikular na maimpluwensyahan sa mga reforma ng penal code sa France, Russia, Prussia, at naimpluwensyahan pa nito ang unang 10 susog sa konstitusyon ng US. Jeremy Bentham, an English philosopher and social reformer, founded the concept of utilitarianism. Utilitarianism assumes that all our actions are calculated in accordance with their likelihood of bringing pleasure and pain. Bentham devised the philosophic calculus, a pseudo-mathematical formula that suggests individuals are human calculators who weigh the factors to decide whether a particular crime is worth committing or not. According to Bentham, in order to deter individuals from committing crimes, the punishment or pain must be greater than the satisfaction or pleasure they would gain from committing the crime. Si Jeremy Bentham, isang pilosopong Ingles at reformador sa lipunan, ang nagtatag ng konsepto ng utilitarianism. Ipinapalagay ng utilitarianism na ang lahat ng ating mga aksyon ay kinakalkula alinsunod sa kanilang posibilidad na magdulot ng kasiyahan at sakit. Ginawa ni Bentham ang philosophic calculus, isang pseudo-mathematical formula na nagmumungkahi na ang mga individual ay mga calculator ng tao na tumitimbang ng mga salik upang magpasya kung ang isang partikular na krimen ay nararapat gawin o hindi. Ayon kay Bentham, upang pigilan ng mga individual na gumawa ng mga krimen, ang parusa o sakit ay dapat na mas malaki kaysa sa kasiyahan o kasiyahang makukuha nila sa paggawa ng krimen. Neoclassical Criminology. Neoclassical criminology modified the doctrine of free will by acknowledging that free will can be affected by other factors. It suggests that crime is committed due to compelling reasons that prevail, such as pathology, incompetence, insanity, or any condition that makes it impossible for the individual to exercise free will entirely. In legal terms, these factors are referred to as mitigating or exempting circumstances. Positivist criminology. Positive theorists were the first to emphasize the importance of looking at individual differences among criminals. They focused on the individual structures of a person and argued that people are passive and controlled, with their behaviors imposed upon them by biological and environmental factors. Neoclassical Criminolohiya. Binago ng Neoclassical Criminology ang doktrina ng free will sa pamamagitan ng pagkilala na ang free will ay maaaring maapektuhan ng ibang mga salik.
Iminumungkahi nito na ang krimen ay nagawa dahil sa mapanghikayat ng mga dahilan na namamayani, tulad ng patolohiya, kawalan ng kakayahan, pagkabaliw, o anumang kondisyon na ginagawang imposible para sa individual na ganap na gumamit ng malayang kalooban. Sa mga legal na termino, ang mga salik na ito ay tinutukoy bilang nagpapagaan o nakakapagpaliban ng mga pangyayari. Positivist Criminology. Ang mga positibong teorista ang unang nagbigay diin sa kahalagahan ng pagtingin sa mga individual na pagkakaiba sa mga kriminal. Nakatuon sila sa mga individual na istruktura ng isang tao at nagtalo na ang mga tao ay pasibo at kontrolado, na ang kanilang mga pag-uugali ay ipinataw sa kanila ng mga salik na biolohikal at kapaligiran. Cesare Lombroso. Cesare Lombroso, often considered the father of modern criminology, applied modern scientific methods to trace criminal behavior. While many of his ideas are now discredited, Lombroso claimed that criminals are distinguishable from known criminals due to the presence of atavistic stigmata, which are physical features resembling creatures at an earlier stage of development. He asserted that crimes are committed by those who are born with certain recognizable hereditary traits. Lombroso's work supported the idea that criminals are biologically and physically inferior individuals. He classified criminals into three categories: born criminals, insane criminals, and criminaloids. Born criminals, individuals with at least 5 atavistic stigmata. Insane criminals, those who are not criminals by birth but become criminals as a result of changes in their brains that interfere with their ability to distinguish between right and wrong. Criminaloids, those with a makeup of an ambiguous group that includes habitual criminals, criminals by passion, and other diverse types. Cesare Lombroso. Si Cesare Lombroso, na madalas na itinuturing na ama ng modernong kriminolohiya, ay naglapat ng mga makabagong pamamaraang siyentipiko upang masubaybayan ang pag-uugaling kriminal. Bagamat marami sa kanyang mga ideya ay sinisiraan na ngayon, sinabi ni Lombroso na ang mga kriminal ay nakikilala mula sa mga hindi kriminal dahil sa pagkakaroon ng atavistic stigmata, na mga pisikal na katangian na kahawig ng mga nilalang sa mas maagang yugto ng pag-unlad. Iginiit niya na ang mga krimen ay ginagawa ng mga ipinanganak na may ilang makikilalang namamanang katangian. Sinuportahan ng gawa ni Lombroso ang ideya na ang mga kriminal ay biologically at physically inferior na mga individual. Inuri niya ang mga kriminal sa tatlong kategorya: ipinanganak na mga kriminal, sira ang ulo ng mga kriminal, at criminaloids. Ipinanganak na mga kriminal, mga individual na may hindi bababa sa 5 atavistic stigmata. Mga baliw na kriminal, yaong mga hindi kriminal sa kapanganakan ngunit nagiging mga kriminal bilang resulta ng mga pagbabago sa kanilang utak na nakakasagabal sa kanilang kakayahang makilala ang tama at mali. Criminaloids, yaong may make-up ng isang hindi maliwanag na grupo na kinabibilangan ng mga nakagawi ang kriminal, mga kriminal ayon sa hilig, at iba pang magkakaibang uri. These theories and ideas have contributed to the development of criminology and have shaped our understanding of crime and punishment. While some of the specific claims made by these theorists have been discredited or modified over time, their work has had a lasting impact on the field of criminology. Ang mga teorya at ideyang ito ay nag-ambag sa pag-unlad ng kriminolohiya at humubog sa ating pag-unawa sa krimen at parusa. Habang ang ilan sa mga partikular na pag-aangkin na ginawa ng mga theorist na ito ay nasaraan o binago sa paglipas ng panahon, ang kanilang trabaho ay nagkaroon ng pangmatagalang epekto sa larangan ng kriminolohiya. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4 verse 13. I hope you enjoyed and learned something new from our topic learning guide to criminology, Introduction to Criminology and Psychology of Crimes. Set 1. If you learned something from this video, please give this video a thumbs up. Don't forget to share this video with your friends. If you have comments, questions, or suggestions, you can leave a message in the comment section below. Thank you very much for watching my videos. Hoping that we meet again in my next video, and God bless you always. It is the Teacher Lumaban YouTube channel.